Pumunta ako sa National Bookstore Warehouse Sale and ito yung mga binili ko. So dito ako pumunta, I think, pwede pa siya hanggang ngayon, hanggang 9 PM. So may ilang oras pa, pwede pa yung humabol. Hindi to sponsored pero yung maganda kasi dito, for 12 books, 999 lang. So tig-anim kami ng partner ko and ito yung mga binili niya kasi siya talaga yung reader sa amin. Ito yung akin. Technically, 4 lang yung libro dito tapos 2 journal. Isa-isayin natin. Ito yung 2 journal, ayan. So ito yung una, Miss Peregrine's Journal for Peculiar Children. So ayan, yan journal siya. Ito naman yung World of Warcraft na blank journal with pocket. With pocket? May bulsa to? Honestly, hindi naman ako mahilig mag-journal pero binili ko to kasi nagustuhan ko yung quality nung parang yung journal niya. Alam mo yun, para siyang may pagka-vintage style. Yung gusto ko yung para siyang leather. Para siyang balat ng crocodile. Next is itong Once Upon a Time in Hollywood by Quentin Tarantino. Actually, meron tong isang version na mas maliit tapos buti na lang nakita namin tong hardbound. So mas okay siya. So ang original price niya is $399. So 99 na lang siya technically. Maraming may ayaw sa Once Upon a Time in Hollywood ni Quentin Tarantino pero na-appreciate ko naman siya. Favorite part ko dito yung binato nung lata ni Brad Pitt yung isa sa mga masasamang tao. I'll be honest, baka hindi ko rin naman to basahin. Kinolekta ko lang to kasi I love the film and parang maganda lang siyang kolektahin. It's a novel. Nakasulat deluxe edition featuring new photos and bonus material. So pakita ko rin pala sa inyo yun. So ayan, yan yung may picture. Saan yun? Yan yung picture. Yan si Leo, si Brad Pitt. Yan, may mga pictures, mga ilang scenes. Tapos dito rin pala sa may dulo, meron siyang screenplay ng, I think yung film na sinushoot ni Leo doon sa may film. I think Uy, bata ni Leo tignan dito. So ayan, may mga magazine covers and everything, posters, ganun, mga comics yan. You know, the Fit Master himself. Okay, next. Making Waves, 10 Years of Cinemalaya. Nasa title naman itself na 10 years to ng mga Cinemalaya, yung mga docus, films na feature nila and everything. Sa mga di nakakaalam, I just graduated from studying film. So, gusto ko tong basahin or tignan para alam ko lang kung ano yung mga requirements. Malay mo, makapasok ako sa Cinemalaya, di ba? Let's see. Ako honestly, hindi ako masyado nakakapanood ng mga Tagalog movies, lalo na yung mga pang Cinemalaya or yung mga pang-awarding na type of film. So baka hopefully this year, kung may mga ganong type of screening, baka manood na ako. Ayan, sa dulo, pinakita rin yung mga posters ng ilan sa mga iconic films nila and everything. Kung may napanood kayo dito, comment nyo na lang. Okay, last two is this one. Title niya, In the Dark. Yon, In the Dark. So ito, nakita ko to. Ako kasi I judge the book by its cover. So ito nung nakita ko, kinuha ko siya agad kasi ang ganda ng quality ng mismong book. Like the artwork and everything. Ayan, buksan natin yan. Hindi ko pa nababasa yung story, pero ito baka basahin ko kasi maiksi lang. So ayan siya. Ayan. This is Mingu. Ayan. Ang ganda ng niya, yung pagkaka-drawing and everything. Ito yung type ng book na gusto kong basahin kung magkakaanak man na ako, yan. Kasi parang wala lang, parang nakakatuwa magbasa ng mga, alam mo sa mga movies yung nagkukwento ng mga fairy tales and everything. Wala, gusto kong magbasa. Kung magkakaanak ako, syempre. Last but not the least, Black Mirror. Sobrang fan ako ng Black Mirror, lalo na nung original pa, yung mga British pa. For me, magaganda pa rin naman yung mga recent, pero kasi parang ang safe nung ending, hindi ganun kabigat yung mga ending kumpara mo doon sa mga original series. Inside Black Mirror, yan. I think by episode to, tas mga details per episode. Oh my God, the national anthem. The Baboy! Kung alam niyo yung kung anong mangyayari sa baboy na yan, wag niyo nang alamin. Ako, favorite ko sa may Black Mirror, from the top of my head is Shut Up and Dance and Playtest. Itong The Entire History of You, grabe. Itong White Christmas, grabe din yung twist niyan eh. Ito yung may twist na tipong, hala! Ito yung favorite ko, Shut Up and Dance. Grabe yung twist ng episode na to sa may dulot. Ito, Playtest. Uy, si Captain America. Yung ending nito talaga What? So ayan, binili ko to kasi gusto ko makita yung iba pang mga details from every episodes, kung paano nila ginawa, ano yung mga meaning, kung ano yung mga intentions nila sa mga bawat shots and parts ng film. So ayan, maganda rin siya for extra detail, alam mo yun, as a director, gano'n. So ayan, ito yung haul ko. I'll be honest, hindi talaga ako reader and binili ko lang talaga to kasi gusto ko siyang makolekta or ma-display or some sort. Or baka basahin ko naman din sa future. So alam mo yun. So yun lang. Thank you.